Alright, mula kay John Reps naman mga tol, no? Mga Chinese warship sumama daw sa joint patrol ng Amerika at Pilipinas kahit di naman sila kasali. Di naman kasali, nakikisali, no? Mula kay John Reps to mga tol. Yan, wag niyo nang kalimutan mag-subscribe sa kanilang YouTube channel mga tol, sa kanyang YouTube channel. Panoorin natin to at bigyan natin ng reaction video mga kapatid. Yan. Nag-play agad. Alright, so total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. China Warship 174, this is Philippine Navy Warship 16 in accordance with international and Philippine national laws. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not... Kahit hindi naman kasali ay buong araw na sumabay sa paglalayag ang dalawang barkong pangdigma ng China. So buong araw pala silang nakabuntot, no? Buong araw pala silang talagang nakamatsyag lang, no? Kakabad trip yun, no? So yun yung radio challenge, yung umpisa. Kaya kinakausap ng Philippine Navy, nandirito kayo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Anong ginagawa nyo rito? Pero deadma, no? Hindi sila pinansin. Philippine Exclusive Economic Zone. You are not... Kahit hindi naman kasali ay buong araw na sumabay sa paglalayag ang dalawang barkong pangdigma ng China habang nagsasagawa ng maritime patrol ang mga barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Pero sa gitna niyan ay agad namang nagpakita ang isang barko namang pangdigma na kabilang sa Carrier Strike Group ng Amerika. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Distansya lang sila, no? Distansya lang sila, hindi sila lumalapit. Siyempre may intel yang mga yan. Alam na nila kung anong meron, di ba? Alam na nila kung anong mangyayari, alam na nila kung anong magaganap at kung anong okasyon, di ba? May intel yang mga yan. Di naman pwedeng sabihin na anong ginagawa ng Pilipinas dito, di ba? Anong meron sa kanila? Sinong katatagpuin nila? Hindi ganoon, mga tol. 'Di ba? Merong intel 'yan, alam na nila na magsasagawa ang Amerika at Pilipinas ng joint patrol. Kaya ngayon, siguro ang bilin sa kanila o magmatsyag lang kayo pero wag na kayong lumapit, no? Magmatsyag lang kayo, hanggang diyan lang kayo sa distansyang 'yan. No, ganun siguro mga tol. Mag-aalas 8 ng umaga kahapon nang magtagpo ang tatlong barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ang tatlong barkong ito ay ang BRP Davao del Sur, BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz. Nagsama-sama ang mga barkong ito para sa ikalawang Maritime Cooperative Activity o Joint Patrol kasama ang Amerika. Habang naghihintay ang mga barkong ito ay nagsimula silang mag-formation upang salubungin ang mga barko ng Amerika. Ngunit sa gitna nito ay namataan ng Philippine Navy na umaaligid ang dalawang barkong pangdigma ng China. Ayon sa ulat, ito ay isang Chinese destroyer na 174 at Chinese frigates na 570 ng PLAN o Chinese People's Liberation Army Navy. Kaya kaagad namang nag-radio challenge ang BRP Ramon Alcaraz para questionin ang pananatili ng mga Chinese warship na ito sa loob ng AEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Challenge 5. China Warship 174, this is Philippine Navy Warship 16 in accordance with international and Philippine national laws. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Hindi kayo sumasagot. Yung hindi nyo pagsagot, isusumbong namin yan sa mga concerned authorities, no? Ayaw kasi sumagot mga tol eh. Pero ito for ano lang yan eh. Ano ba tawag dito? Basta yung pag-radio challenge nila mga tol, parang for ano lang yan. For proper way to communicate na lang siguro. Pero alam naman natin kung bakit nandiyan sila eh. Hindi naman bago sa Pilipinas mga tol na nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Inaangkin nga nila yung kabuuan ng South China Sea, di ba? Kabilang na yung malaking bahagi o halos 90%, di ba, ng West Philippine Sea. So hindi na bago sa atin yung ganyan.
5 beses umanong niradyuhan ng Philippine Navy ang mga Chinese warship na ito, pero ni isa ay hindi sumagot ang mga ito at nanatili sa lugar. At pagdating ng 1:00 ng hapon kahapon ay nagpakita ng isa sa 4 na barko ng Amerika, ang USS Terret na isang destroyer. Habang ang 3 naman ay papalapit na rin umano sa lugar kasama ang isang nuclear power aircraft carrier mula sa Carrier Strike Group 1. Wow. Ang mga kalahok mula sa US ay isang cruiser na USS Princeton, 2 destroyer na USS Kidd at USS Terret at may kasamang mga multiple combat aircraft. Ganda ng formation, no? Aircraft carrier ng Amerika yan. Wow. Pag naglalaro ako dati ng Red Alert, ewan ko sa inyo kung nakapaglaro kayo ng Red Alert dati, Yuri's Revenge. Diba? Ang madalas kong gamitin, lalo na pag may naval, pag mga island lang yung map, diba? Ang madalas kong gamitin doon yung mga aircraft carrier. Ang lupit ng mga yon. Unlimited yung eroplano nung kahit mapabagsak, may lalabas at lalabas ulit. Lakas maka-damage. 4:00 na ng hapon kahapon pero patuloy pa rin ang pagbubuntot ng mga Chinese warship sa mga barko ng Pilipinas. Pero hindi naman ito nakakaapekto sa mga isinasagawang Maritime Joint Patrol. Kasunod ng insidente, binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na susunod sila sa rules of engagement sa mga sitwasyong iligal at may mapanganib na panghihimasok ang sinumang bansa na pumasok sa anumang maritime exercise. Naniniwala daw sila sa mapayapang diplomatikong paraan pero nakahanda daw ang Armed Forces of the Philippines na tumugon sa anumang agresibong pagkilos kung kinakailangan. Wow. We follow certain policy and guidelines. We call this as the rules of engagement. So this is our Bible in ensuring that in the event of disruptive, at the same time dangerous maneuvers from any other countries, we'll be obliged to follow this one. The RP-US joint exercise wants to ensure seamless integration of capabilities. At the same time, testing our techniques, tactics, and procedures on how to go about and address evolving threats and challenges. Hanggang Nice one, no? Etong China, mga tol, hindi na bago yan. Yung pumapasok sila sa mga exclusive economic zone habang may nagsasagawa ng mga exercises. Naalala ninyo yung balita sa exclusive economic zone ng Japan? Di ba meron doon mga Australian diver na halos mapahamak sila? Kasi yung China ship bigla na lang dumating sa loob, no? Sa loob ng exclusive economic zone ng Japan. Tapos nag-activate sila ng sonar waves, no? Na delikado, no, sa pandinig, lalong-lalo na ng mga diver sa ilalim ng dagat, mga tol. At yung iba nga ay parang napinsala yung mga pandinig nila, mga tol. Ganun sila kalupit. No, kahit hindi nila teritoryo, yung exclusive economic zone na ng Japan yun, mga tol, umiepal pa sila dun, ha. dito rin, mga kapatid, no, sa Pilipinas. ngayong araw na lang ang MCA o Maritime Cooperative Activity ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Hanggang Webes Sea lang at yan. inaasahang muling darating ang mga barkong pangdigma ng China upang magmasid sa lugar. Samantala, sinabi ni Rear Admiral Carlos Sargielo, commander ng Carrier Strike Group 1 sa isang pahayag na ang mga drills ay idinisenyo upang isulong ang pinagsamang mga kakayahan sa maritime domain, magsasamang maglalayag ang mga kaalyadong puwersa at lalahok sa pinahusay na pagpaplano at mga advance na operasyon at komunikasyon sa dagat at iba pang mga nakabahaging interes sa seguridad. Ganda ng scene, no? Ganda ng kuha, eh. Oh. Wow. Napakaganda talaga ng daigdig, no? Kung nakita mo sa personal tong mga barkong to, talaga mga higante to. Pero tignan mo, napakaliit lang nila, no? Sa karagatan. Yung mga barko ng Amerika at Pilipinas, no?
malaking bahagi talaga, no, malaki ang impact mga kapatid ng mga ganitong joint patrol sa kakayanan at saka sa moral ng ating mga kasundaluhan, mga kapatid, no. At yung mga ganitong pakikipag-alyansa natin, hindi lang basta-basta sa Amerika, kundi pati sa ibang mga bansa, mga tol. Nagpapakita din 'yan, no. Kahit papaano nagpapakita 'yan ng mensahe o nagpapahayag ng mensahe sa China na hindi kami nag-iisa. Kung kami, oo, nabubulas nyo kami, pero hindi kami nag-iisa. Marami kaming mga kaibigan. Marami kaming mga kaalyadong bansa na susuporta sa amin, kaya umayos-ayos kayo. Parang ganun, mga tol. Okay, so eto na yung mga actual video. No? Pwede nyo panoorin yung actual video kay John Reps na lang mismo, mga kapatid. So nagbigay lang tayo ng reaction video and commentary sa ilang mga balita na eto side naman to ni John Reps, no? So maraming salamat sa panonood, mga kapatid. Maraming salamat din sa lahat ng mga bagong subscribers natin at sa mga pabalik-balik dito, mga tol, sa lahat ng mga sumusuporta sa atin since day one. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi nyo tatandaan, mga tol, pro-Pilipino lang tayo, no? Hindi tayo pro sa kahit na anong bansa, mga kapatid, no? At be vigilant and be aware sa lahat ng ating mga pinapakinggan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.